Alam ko narinig nyo yung CEO ng Tesla Motors, si Elon Musk, na meron siyang sinabi na nagustuhan ko. Isang article na nabasa ko na sabi niya, uh, he make things bigger by taking advantage of what is laid on him to a more diverse and wicked solution. Gusto ko yung sinabi niya dahil kung paano ko ginawa yung libro ay halos yun ang yun kung ano ang nandito sa harap ko, ano ang nalalaman ko, ano ang experiences ko, ay yun ang ginamit ko. Nagkataon lang ay may hugot dito, may pinagmulan, may pinagumpisahan. Punta tayo sa free. Idea is free, and possibilities are endless. So, yun ang isang pinakamaganda. At ano pang free na ginamit ko? Digitalization, internet, social media, yung smartphones, mga mobile apps, mga free websites. Isa yun sa mga ginamit ko para mabuo itong libro ulit. Ngayon, alam ko hindi madali. Kailangan mo talaga dibdibin ang paggawa. Kailangan talaga may purpose ka. Bakit mo ginawa? Balik tayo sa taon 2016 na kung saan nag-support ako sa presidency ng ating Pangulo Duterte, na nagkaroon kami ng isang grupo na maliit na ang trabaho namin ay mag-print all over Manila, mga lugar sa Manila. Marami kami nagawan doon, at kung saan nagkakaroon ng campaign, nandun din kami para mag-print. Pangalan ng grupo namin ay I Am Duterte. So yun. At nung mapanalaw na niya yung eleksyon, ay nag-usap-usap naman kami, ano ang magagawa natin para matulungan natin ang gobyerno. Meron nagsabi na pakain tayo sa mga taong lansangan, magbigay tayo ng school supplies sa mga bata, damit. Yun ang mga ginawa namin. Nakapagbigay nga kami rin ng para sa mga senior citizens ng mga panlamig dito sa parting Batangas yata yun. At nakapag-support din kami pagbigay ng pagkain doon sa Marawi crisis. So yun. At dumating yung point na napag-usapan namin o na-suggest ko, ano kaya traffic? Sa grupo namin ng 21 ay iba-iba ang kanilang opinion. May nagsabi na mahirap, hindi natin kayang wala nang solusyon, talagang wala na, hopeless. Pero naman iba nagsabi na try mo, kung may idea ka, basta yun nangyari. Pero para sa akin dito sa loob ay meron ako, kumbaga kompleto ako noon. Meron akong experiences kung saan tumira ako sa Australia maraming taon. Napunta ko sa ibang bansa, mga first world countries din, kung saan nakita ko kung paano yung daanan nila, yung mga tao at saka yung mga drivers mag-act. At lalo na dito sa Australia, na kung saan ay doon din ako natuto ng safe driving. Baliktad sa ginagawa ko sa Pilipinas. Nung pumunta ako sa Australia, akala ko na okay na ako mag-drive. Yung pala, back to zero ako. Yun ang ginawa ko doon hanggat natuto ako at naging advocacy ako ang safe driving. Naging safe driver ako at naniniwala ako dyan, at yun ang gusto kong mailagay dito sa Pilipinas, na safety sa'yo, sa ibang tao, sa pamilya mo, at sa buong lugar kung saan ka dumadaan. At pagdating naman sa teke, dahil paggawa ng concepts na to ay kung hindi ka medyo inclined sa computer, softwares and hardwares, ay hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Kung ideas ka lang, yun lang. Pero meron din ako kasi dyan. May experience ako nung nag-aral ako ng college sa Manila. Nag-aral ako ng programming. Naging basic ko yun at nagka-interest ako. Pagkatapos, nung nasa Pilipinas din ako, bumalik ako dito galing ng Australia, ay nagtayo ako ng internet cafe. At pasalamat ako sa pamangkin ko na galing sa States na
nakapagturo sa akin na kung saan naintindihan ko pagdating sa networking. Tapos meron silang business na tungkol sa computers din, yung sa pag-ayos, yung sa text, yung sa telephony, basta ganyan. Marami akong natutunan dyan at nag-self-taught din ako. So naintindihan ko hanggang sa pagkukunin ng computer, pag-install ng softwares, pagkilala ng mga softwares, ng mga pag-remote ng softwares, pag-ayos ng router, yung mga connections niya, at hanggang sa mga servers. So, hindi ako nang hinayang sa mga experiences ko noon, at yun ay nagamit ko sa paggawa ng buong concept ng doable and simple concepts for traffic management system. At yun, nag-go deeper pa ako dyan sa pagdating sa technology. At nagpapasalamat ako. Nung nasa Australia ako, ganun ang ginagawa ko. Sa computer din ako. At lumawak siya, naintindihan ko ang tungkol sa softwares hanggang pumasok ito mga mobile apps. So dumating ang point na, yun nga, na-suggest ko yung ano kaya pag-traffic. So within 3 months, 3 to 4 months, ay nagawa yung libro na yan. Yung talagang time, talagang ibinuhos namin yan. Yung suggestions, okay yan. Gawa na naman. Pwede yan, hanggat nagawa yung libro. Ngayon, 2016, doon natapos din yan, mga November. At na-i-offer yan sa mga tao na inaakala namin na pwede makatulong at pwedeng may offer. Pero yung DOTR ay na-entertain kami, 3 meetings. Namit nga namin si Mark De Leon, yung Undersecretary ng DOTR, at saka yung Chief of Staff ni Sir Tugade. Nagkaroon kami ng 3 meetings. Then katapos noon ay wala na kami narinig. So ang ginawa naman ay nagsulat kami sa MMDA, nagpadala kami ng naghatid kami ng sulat doon kay Senator Po, yung sa pagkalam po sa transportation din siya. Marami yun. Hanggat dito sa Manila nagpadala kami ng ganyan. Pero wala pa rin. Ang grupo namin ay isa-isang nawawala. So, yung libro na to ay talagang binuhat ko to siya. Dinala ko lang siya hanggat sa taon na to, 2021. Hindi ako huminto ng pag-iisip at na-revise to ng 3 beses. At ito ngayon, yung pangatlong pag-revise nito, yan ang nasasabi kong pinakamaganda na to. At dito natin makikita yung talagang kumpleto rekado. Na kung sasabihin ko, ito na yung sagot. Naniniwala ko na ito na yung sagot, yung sinasabi ni ex-traffic czar na si Tim Orbos na Philippines. Traffic is a basketful of problem that needs a basketful of wicked solution. So, ito na yung wicked solution na sinasabi niya. Dahil hindi lang ito isang concept, marami to. Tanggalin mo ang isa, tanggalin mo ang dalawa, tanggalin mo ang 3, yung true purpose niya ay hindi mo makuha. Para siyang isang air conditioning system. Paikot-ikot lang at hindi lumalabas yung freon. Ito siya, may connectivity yung bawat concept. Kaya sabi ko nga, pag tinanggal mo isa, wala na yung isa. Kaya, yung pag sinasabi natin na traffic, yun na, wala na. Yung iba, wala na solusyon yan. Pero para sa akin, very positive ako na magagawa ng solusyon to, dahan-dahan, pag ginamit natin itong mga concepts na aking nagawa, na aking na ipipresent. Kasi, ang traffic ay gawa ng tao yan eh. So, tao makakasolusyon yan. Ang problema sa Pilipinas ay ng traffic ay simula pa siya yan sa noon na mismanagement, complex trial and error,
na kung saan ang tao ay talagang nalilito. Kahit mga enforcers, nalilito din dyan. Nandyan na yung corruption, nandyan na yung mga daanan na maliliit, yung mga meron din dyan yung hindi pagkakaroon ng koordinasyon ng bawat department at saka LGUs. Meron din yan. So nalilito pa rin ang tao. Andyan din yung mga pedestrians at saka commuters na walang disiplina, mga drivers. So yung binanggit ko na yan ay nandiyan ang solusyon. Basta magkaroon lang tayo ng isip ng totoong pagbabago. Yung gusto talaga natin, subukan natin to. Subukan at ipatuloy dahil ang concept sa to ay hindi ito magic. Time din ang gagawin niya. Pero gradually, may makikita tayong solusyon. Isang example lang, illegal parking sa mga barangays. 3 to 10 years, makikita natin ang barangays ay malinis. Bakit? Dahil once na binenta mo yung sakyan mo, yun ay hindi ka na pwede mag-park. Kundi, kung gusto mo magkaroon sa sakyan, sirain mo yung bahay mo, gawa mo ng parking. At the same time, kikita ang gobyerno sa concept na to. Pwede nga ito maging zero corruption dito. Talagang papasok sa kaban. Katulad nung mga penalties, dahil gagamit na tayo ng computer, digitalize na tayo. Pasok na tayo, sabay na tayo sa computer o digital transformation. Dahil ito ang bagay na hindi natin pwedeng kalimutan. Dahil pag ito ay nakalimutan natin o pababayaan natin, hindi tayo sasakay dyan, mapag-iiwanan tayo. Makikita natin na talagang pahirap ng pahirap ng pahirap. Pahirap ng pahirap ang traffic. Gumagawa tayo ng mga build. Okay, very good yan. Nakakatulong yan sa pagbawas ng traffic. Katulad yan, nabuksan yung Skyway. Gumaan yung EDSA. Marami. Pero, kung hindi talaga natin makuha ang problema, yung core problem talaga, ay babalik pa rin tayo sa default. Ano ang pinaka-core? Yung edukasyon ng drivers. Kasi silang humahawak ng sakyan eh. Sino ang sumasakay? Pedestrians din, mga commuters sumasakay dyan. So yun ang aayusin. Sabay ng paggawa ng bagong tulay, ng bagong mga daanan malalaki. At saka isa pa, yung mga existing na mga daanan, yun ang aayusin din. Pagkatapos, aayusin yung mga traffic signs, adjust yung mga jeepney stop, adjust yung mga loading and unloading. Yun ang dapat kakarin na nandoon sa concepts na yan. Simultaneously, gagamitin o gagawin yung concept na yan. Doable po yan. Simple yan. Hindi tayo gagasto ng milyon-milyon dito. Ang kailangan lang dito, ang pagtrabaho na galing sa puso. Kung gusto talaga natin magbago ang traffic sa atin. Pero para sa akin, sinasuggest ko naman na itong concept na to ay gawan na lang ng o gawan siya ng isang department o isang sabihin natin isang branch na kung saan ay yung concept na yan ay magiging impact solid dahil ang gamit niya ay hindi lamang isang parte ng Manila, hindi lamang EDSA, hindi lamang Manila, hindi lamang Pasay, kung hindi yung concept na to, ang kabuuhan nito na gamit ay buong Metro Manila. So, maganda ito ilagay sa isang department, isang office talaga. Pagkatapos, itong office na to ay magkakaroon pa siya ng, mag-harmonize pa siya ng mga ibang departments sa digital aspects. Siya ang mag-aalaga pagdating sa information dissemination tungkol dito sa mga memorandum, sa mga ordinances. Dahil ang pinakamahirap sa parte sa Manila, pagdating sa ganito, Manila na lang muna example natin, marami ang confused.
ordinances, memorandums, marami. Kasi kung taga doon ka sa Batangas, taga doon ka sa Cavite, minsan nagugulat ka na lang kung anong bagong ordinance, huli ka na kaagad. Bigay ako na example sa EDSA. Last week pumunta ko Maynila, dito ako sa Inner Lane. Inner Lane, dumiretso ako sa isang kalye na yan. Pero itong araw na to pala, pumunta rin ako ng Maynila, binuksan pala yung isang lane doon sa Inner Lane na mag-U-turn. Anong tendency nun? Dito ako dumadaan dahil mamadali ako. Pagkatapos nakita ko lang bigla, may U-turn pala. Pag ganito ko, huli ako. Yun. Isang example yan na maraming nalilito. Yung mga tinatawag na mga sudden implementation ng mga ordinances. So kung meron tayong isang lugar na paglalagyan dito sa tinatawag natin sa pagdating sa digital aspects, yung para sa information dissemination, isang lugar lang. Isang lugar na gagamit at doon itatakbo, papupuntahin yung mga informations yan, papunta sa mga mobile apps na ginagamit ng general public na kung tawagin ay Patriot. Na itong Patriot ay basically yung ginagamit nilang panghuli sa mga pasaway ng mga drivers na sila ang tutulong sa mga pulis. 24/7 yan. Ang kinagandahan dito dahil meron din silang incentives dito. Yun ang suggestion na maganda. Pag nakapagpadala ka ng magandang video, katikit-tikit, may ticket yung may-ari, ikaw, may incentives ka. So, yun ang sinasabi ko dito. At buong Pilipinas to. At babalikan ko, itong mga concepts na to ay isa rin na mag-generate ng income sa ating gobyerno. 100% yan, halos. May error man medyo kasi meron pa rin talagang lulusog dito. Biro mo yan, gaganda o dadagdag ang kita ng gobyerno. Gaganda ang daan dahil dito. Madidisiplina ang mga drivers dahil dito. So bali, siya itong magkukontrol pagdating sa digital aspects. Hindi siya pupunta sa daanan yung nagmamanage ito. Wala. Dito siya sa digital aspects. Dahil hindi kasi nakahalagaan ng mga ibang branches paglalabas na yung tinatawag na pagdating sa digital, pagdating sa mga informations, hindi na nakakalabas. Hindi lumalabas. Dahil ganito, bibigyan ako ng example. Ang isang department, meron silang IT. Yung isang department na yun, yung isang opisina yan, may kanya-kanya yung departments yan. Yung isang IT na yan, ay siya ang nag-aayos sa mga departments sa loob ng opisina na yan. Ang tungkol sa IT. Pag-aayos ng internet, pag-network ng mga printers, mga sira, kung ano-ano, basta nandyan lang siya. Yung isa namang office o department naman, meron din siyang IT. Okay? Meron din siyang IT. Nandoon lang siya. Ngayon itong mga IT na yan, hindi sila gaano nakakapag-concentrate papunta sa labas. Papunta sa labas. Kita natin yan. Kasi may mga opisina dyan na nag-try silang gumawa ng ganyan. Ano nakikita mo sa mga website sila? Hindi gumagana. Gagana lang ng ilang buwan, tapos ngayon hindi nagagana. So nalilito ang tao, sino ang hawak sa ganito? So, kung lalabas tayo sa may opisina, dito na tayo, DOTR, itong isang opisina na ito, ang hahawak pagdating sa mga digital, sa mga bago, yung mga electronic na yan. Siya nang humahawak ng doable simple concepts, ay siya na rin ang mag-aalaga sa mga kung anong gusto ipabot sa mga tao, yung mga ordinances, memorandums. At dito natin ipapadaan sa Patriot. Dito sila. Hindi sila malilito. Pagkatapos niyan, ipapalabas. Information dissemination. Hindi ka na mawawala. Pag isang driver kahit galing sa probinsya, pagdating ng Manila, gamit ng Patriot, okay, nandito ako sa Pasay. Pagdating mo sa mapa ng Pasay, pag clinic mo yan, makikita mo kung ano mga nandyan. Okay, coding ngayon dyan. Alam mo na, hindi ka mahuhuli. Di ba? So,
isa lang yan sa example ko kung bakit kailangan magkaroon ng isang department na siya ang hahawak pagdating sa digital at alaga siya. At saka itong department, siya ang magpa-follow up na tatapikin yung isang agency. Sir, may nakita kami dito sa daanan na to, merong contractor dyan na pangit, hindi maayos yung takip ng butas. Dahil nakikita natin sa panahon ngayon, ilan nakikita natin ng mga daanan na hindi natin alam sino ba talaga ang responsible dito. Example lang ako, dito sa may Paco, yung railway dyan, pagdadaan ng sakyan, talagang napakahirap, isang di pa lang yan, pero ang sakyan dyan ay hihinto. Pag may mga ginagawa, hindi mo alam kung sinong lalapitan. So, ito ang kailangan. Kailangan meron talagang isang agency na pagdating sa digital, siya talagang hawak. At ang mga LGUs, dyan magpapadala ng kanilang mga memorandums, ordinances, o kung ano man na kabaguhan, o ito na bago na dito, na ayos na, dito rin makikita sa Patriot, ayos na pala yung railway dyan, mabilis na ako magpatakbo. So, yun ang isa-suggest ko sa DOTR na blessing in disguise, meron tayong mga concepts na para maibsan ang traffic sa Pilipinas dahan-dahan, at the same time, ganitong konsepto na yung mga ordinances sa memorandum pupunta dito at magkakaroon na sila ng harmonize ang bawat LGUs pagkapos sa MMDA at sa kung ano pang mga departments na under ng transportation para maging maayos at magkakaroon ng kaintindihan. So, ito lang ang aking masasabi, pero ito lang aking may offer. Pero tingnan nyo, hindi lang ito lang. Mababago ang traffic sa Pilipinas, hindi lang sa Manila, hindi lang sa EDSA, kundi nasyon natin. Thank you.